Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 12, Textbook, page 136. Ang sabi dito, 한국에서 이런 경험을 한 적이 있어요. So, have you experienced these situations? So, yan yung mga nasa, natin, no? Pictures natin or images. Okay, let's check. 어머니, 이거 맛있어. So, take note, she's talking to the mother. So, if you're talking to an elder or yung person above you, you have to use nopimal, honorific or formal form, not banmal or casual form. So, this one is a mistake. 실수. Ano sabi? 윗사람에게 반말을 하다. So, you use banmal sa mga nakakatanda. So, that's very wrong. Next, nopimal을 잘못 사용하다. So, you use incorrectly yung nopimal. Kasi hindi mo siya masyadong alam, hindi masyadong gamay. Kaya, madalas, mali-mali yung paggamit mo ng nopimal. So, another mistake yung mga yan, no? 윗사람의 이름을 부르다. So, to the person who is older than you or higher than you call the name directly. Again, that's very wrong. Okay, you don't do that in Korea. So, sabi niya, Sujin. Mas matanda si Sujin kaysa sa kanya. That's very rude. 한 손으로 물건을 들이다. So, kapag may binibigay ka daw na gamit ang isang kamay lang, again, that's very rude. So, you don't do that in Korea. You use two hands or both of your hands, no? Next, 한국 사람 이야기를 못 알아듣다. 못 알아듣다, can't understand. Hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi ng mga Koreans. Okay? So, next one, 글자를 잘못 읽다. Hindi mo daw, or 잘못 읽다, incorrect yung pagbasa mo ng letters or nung sulat. So, for example, ito, o-order siya. So, usually yung pagbasa dyan is pababa. Pero dahil you're not familiar, you write it from left to right. Okay? So, may mga restaurant kasi sa Korea na yung menu nila is, you read it from sa top to bottom. Ganyan. Okay? Next, 잘못 발음하다. So, mali ang pronunciation. For example, kopi. So, yung kopi po is yung dugo, yung nosebleed. Okay? So, copy dapat. Copy. So, yan yung mga usual na mistakes na pwede mong ma-experience dito sa Korea. Now, try nating check yung next. Next, we have 신발을 신고 들어가다. Go inside with your shoes on. Okay? So again, these are mistakes that you can possibly experience here in Korea. So when you go inside a house or a restaurant, you are supposed to take off your shoes before you go inside. So in this case, you have to leave your shoes here. Yan, kaya lang siya, pumasok siya, no, while shoes are on. So that's very rude. Okay? 노약자석에 앉다 to sit. 노약자석. So these are seats designated for the elderly, for pregnant women, and person with disability. So kapag hindi ka aware, upo ka dyan, naku, very wrong na naman yon. Okay? Another one, 사람을 잘못 보다. So ito madalas naman to, yung napagkamalan mo, yung isang tao. You thought that person, you know that person, pero iba pala, no? It's a different person. Okay? 사람을 잘못 보다. Next, 시어머니께 반말을 한 적이 있어요. So, sabi niya, 시어머니, mother-in-law. Okay, 반말, yung ating casual. So, na-experience daw niya na makipag-usap kay mother-in-law in a casual way. Which is, na-experience ko din yan. Okay, so nung first time ko na dumating dito sa Korea, so I was supposed to say good night, mother. And kailangan, di ba, dapat nopimal. Anyong hiju mo seyo. Dapat yun yung sasabihin ko. Pero ang sinabi ko is jalja. Sabi ko, amo ni jalja. Natawa yung aking mother-in-law. Pati yung husband ko natawa. And ako, tawa din ako kasi hindi ko alam, ba't kaya tumatawa itong mga to? Siguro, nagustuhan nila. Yun yung naisip ko. Yung pala, mali pala yun, no? So, late ko na na-realize. Anyway, punta tayo dito. 여러분은 한국에서 어떤 실수를 했어요? So, dito sa Korea, ano yung mistake na na-experience mo or nangyari? So, discuss. Another example, 버스에서 아무 생각 없이 노약자석에 앉았어요. So, sabi niya, no,
Hindi daw siya nag-iisip, mo 생각 없이. Okay, so parang sige sakay lang ng sakay dun sa bus. Tapos saan siya umupo? Dun sa seats designated for yung mga sinabi ko kanina, matatanda, pregnant women, and person with disability. 사람들이 이상하게 쳐다봐서 당황했어요. So yung mga tao daw ay 이상하게. So strangely. Okay, parang ano sila, no? Ano ba tong taong to? Yung tingin nila dun sa nagkamali. Okay, 쳐다봐서. Okay, strangely look. 당황했어요. 당황했어요, again, na confused siya, yung naka-experience, no? Confused. Or, again, flustered. Bakit kaya nila ako tinitingnan ng ganun? Wala siyang idea na dun pala siya nakaupo sa upuan kung saan hindi siya dapat umupo. Okay, so yan po yung ating experience. And ako din, actually, may ganyan din akong experience. So, hindi naman sa bus, sa subway. Okay? Di ba sa atin, sa Pilipinas, hanggat maaari kung masiksik mo yung puwet mo, makaupo ka lang, pwede, di ba? So, dito hindi pwedeng ganun. Kailangan one seat, one person. Sa atin, as long as, sige, kasya pa yan, siksik. Kasi sa jeep, ganun din, di ba? So, akala ko nasa Pilipinas pa rin ako, siniksik ko yung sarili ko dun sa sa space na nakita ko. Hala, tiningnan din ako nung katapat ko na lalaki, tas parang napailing siya. Ayan. Malay ko ba? Di ba? So, yun yung mga klase ng experience na nakakahiya. Okay, na hindi mo naman alam, hindi ka aware. Okay, sige, punta tayo sa ating second grammar. For the second grammar ng level 2 unit 12, we have 동사 or 형용사, verb or adjective plus the grammar 는 편이다. So, sabi, 어떤 일에 대해 대체로 어떤 쪽에 가깝다고 평가할 때 사용해요. So, ang sabi po dyan sa English, you use this grammar when evaluating something that is generally closer to a certain side. Okay? So, paano yon? Kumbaga, pipili ka ng kung saang side ka mas malapit. For example, para mas maintindihan natin, gawa tayong illustration. So, 한국말, Korean speaking. So, we have yung magaling magsalita. And then, meron ding side na hindi pa magaling magsalita. Okay? So, kung ikaw ay nandito sa 한국말, pipili ka, anong side ka? Magaling ka ba or hindi? So, if you think you're good in Korean, then you can say, 잘하는 편이다. Okay? 잘하는 편이다. Or, kung hindi ka naman magaling, you can say, 못하는 편이다. Okay, so you're simply telling which side are you. Okay? So, anong tipo ng tao ka? Doon ka ba sa magaling na mag-Korean or doon ka sa hindi magaling mag-Korean? Another one, 아침 식사, breakfast. Okay? So, anong type ka? So, doon ka ba sa kumakain ng breakfast or doon ka sa type na hindi kumakain? Okay? Kasi di ba may mga tao na hindi naman talaga nagba-breakfast. Like me, coffee lang, okay na ako eh. So, I can say, 아침 식사 안 먹는 편이다. Yan. Okay? Pero kung ikaw yung tipo ng tao na you have to eat breakfast talaga every morning, then, 저는 아침 식사를 먹는 편이다. Yan. Or, yung ida, pwede mong i-transform pa to 이에요 or pwede ding 씁니다. Okay? So, dito, example, 한국 음식을 잘 드세요? Do you enjoy Korean food? Yan. 사비 niya, 네. 전 한국 음식을 잘 먹는 편이에요. Yes. So, ako yung tipo ng tao na na-enjoy yung Korean food. 잘 먹는 편. So, kumbaga hindi siya mapili. So, any Korean food is okay. Next. 기숙사 방에 가봤어요? 커요? So, have you tried going to the 기숙사? Ano ulit yung 기숙사? Yung ating dormitory. Have you tried going to the dormitory? Or the room pala, no? Yung room dun sa dormitory. 커요? So, tinatanong niya, malaki ba? Okay. Is it big? 네. 지난번 방보다 큰 편이에요. 사비 niya, yes. Compared to the room last time, this one is big. Okay? So, malaki daw yung kwarto nila sa bagong gisoksa siguro to, no? Compared dun sa before. Next,
요즘은 회사 일이 조금 한가한 편이에요. So, ano ba yung hangahada? Okay, so i-double check natin, no? Hangahada, parang hindi ako masyadong familiar sa word na to, hindi madalas nagagamit. Okay. Hangahada, idle. Ibig sabihin, walang masyadong trabaho. Okay, hindi ganun ka busy. Sabi niya, 요즘은. So, these days, yung trabaho daw sa company nila ay a little idle. Okay, so medyo, hindi busy, kumbaga, doon sa kanilang company these days. Walang masyadong work. Okay, 저는 일찍 자고 일찍 일어나는 편이에요. Sabi niya, ako, maaga ako natutulog and maaga din akong gumigising na tipo ng tao. Yun yung gusto niyang sabihin. Okay, I'm the type of person who sleeps early at night and wakes up early in the morning. Next, yung mga rules natin. So, verb and adjective yung dinudugtungan. Tama po. Kapag verb ang ating dudugtungan or dongsa, okay, doesn't matter kung may 받침 or wala. May 받침, wala, you add 는 편이다. Okay? But when it comes to adjective, yung ating 형용사, then that time you have to check if may 받침, 은 편이다. If there's no 받침, then 니은 편이다. Example, verb, may 받침, walang 받침. Okay? Consonant, vowel. So, anyway, 는 편이다 will be added. 있는 편이다, 만나는 편이다. So, pag adjective, tsaka mo i-check this one, 높다, 얇다. Both of them ends with a consonant or may 받침. So, 높은 편이다, 얇은 편이다. 크다, 바쁘다, no 받침, ends with a vowel. So, 니은 편이다. 큰 편이다, 바쁜 편이다. Okay, so I hope clear po yung ating rules. Next, try natin siyang i-apply. Okay, so let's try to apply yung ating dongsa or 형용사 plus the grammar 는 편이다. So here, nilagay ko na ulit yung mga rules. Sabi dito sa number 1 instruction, 여러분은 다음 일을 얼마나 자주 해요? So we have the following activities here. So how often do you do these activities? So check if you do it, and if you're doing it, you have to discuss kung ikaw ba ay 전혀안. So, what side are you? 전혀안 is not at all. Okay? So, hindi mo talaga siya ginagawa. You're not doing it at all. 거의 안. 거의 안, hardly, you hardly do it or rarely do it. Hindi masyadong ginagawa. 자주, often. Okay? So, madalas. And then, 항상, always, as in madalas pa sa madalas, no? Halos araw-araw kumbaga. Okay, tingnan natin. Example, 운동을 하다. So, 운동 to exercise. Yung question, 운동을 자주 하는 편이에요? So, do you tend to often exercise? Madalas ka ba na mag-exercise? Sagot nung kausap, 아니요, 회사 일이 바빠서 거의 안 하는 편이에요. Sabi niya, no, because I'm busy at work, yan, dahil busy ako sa trabaho, 거의 안 하는 편이에요. So, 거의, hardly or rarely. I rarely do exercise. So, hindi ako madalas na nakakapag-exercise. Okay? So, how about pag yung number 1? Instant 음식을 먹다. So, yung question, instant 음식을 먹는 편이에요? Or 자주 pala, no? Kailangan nating lagyan ng 자주. So, dito we have to add 자주. And then si 먹다 magiging 먹는 편이에요. So, that will be the question. So, instant 음식을 자주 먹는 편이에요. So, do you often tend to eat instant food? And then, it depends sa yung answer. If you always eat or you often eat instant food, you say, 네, 저는 instant 음식을 자주 먹는 편이에요. Or, kung madalas pa talaga, almost every day, 네, 저는 instant 음식을 항상 먹는 편이에요. Okay? So, this one, 술을 마시다. 술을 자주
마시는 편이에요. Or kahit walang 자주, if you don't use 자주, it's also okay. 술을 마시는 편이에요. Okay. So, do you drink liquor or alcohol? 편이에요. Okay. So, if you don't really drink alcohol, then you can say 아니요, 전혀 안 하는 or 안 마시는 편이에요. 전혀 dito sa number 2. So, example answer. 아니요. So, 전혀. You're not drinking alcohol. So, 아니요, 전혀. 안, and then what's the verb? 마시다. So, 마시는 편이에요. Okay, how about number 3? 친구를 만나다. 친구를 자주 만나는 편이에요. Do you often meet your friends? 자주 만나는 편이에요. Okay, so if busy, you don't really have time to meet your friends, then you can say 거의 안. Okay, so 시간이 없어서 you can answer that with, let's try to answer. 시간이 없어서 거의 안, and then the verb 만나다, 만나, and then 는 편이에요. Okay, so that's for number 3. How about number 4? 고향 친구가 가족에게 전화하다. So, 고향 친구나 from your friends in your hometown or your family. 전화하다, to call. So, do you often call your family or your friends? Okay, back home. So, madalas ka bang tumawag sa kanila? If yes, 네, 항상 친구나 가족에게 항상 전화하는 편이에요. Okay, so dito try natin. 네, 친구나 가족에게. Tapos, madalas, no? As in, almost every day. 항상. Pwede ding mail kung gusto mo talaga every day. So, 항상 전화하는 편이에요. Ayan. Now, for number 2, ang sabi, 한국어 수업과 우리 반 친구에 대해 이야기해보세요. So, discuss mo daw either yung Korean class mo or about your classmates. Example, about sa Korean class, 우리 수업은 숙제가 많은 편이에요. So, yung aming class ay maraming homework. Okay? We have a lot of homework in our class. And then another one, 어휘가 쉬운 편이에요. So, vocabulary is easy for me. So, this person is talking about him, no? So, for me, vocabulary is easy. Okay, so, ako naman, example, yung teacher ko ay madalas palabiro, okay? Mahilig mag-joke. Okay, our teacher, okay, so 선생님, 우리 반 선생님은 자주 농담 is joke, 하는 편이에요. Okay, so yung teacher ay palabiro or pala-joke. So, that's for 동사 plus 는 편이다. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.